Ganap na pong alas 4:57. Ang happy haba Monday, ng haba ng paano titito doon. Oo nga, May, no? may bati pa sa huli. Oo, longest extra Oo. ata yun. Sana tayo magtrabaho ng maayos para tayo po ay umasenso. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Lunes at 13 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzal. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pagpapatuloy ng nasimulan ng peace talks na pagkasunduan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Unilateral ceasefire na asang idedeklara na magkabilang panig bagong mag-Abril. Government television channel nais ni Pangulong Rodrigo Duterte buksan sa publiko. NPA Moro rebels at mga rallyista handang bigyan ng airtime upang maipahayag ang kanilang mga hinaing. Appointment ni DNR Secretary Gina Lopez. Tatalakayin sa executive session ng Commission on Appointments ngayong linggo. Pangulong Rodrigo Duterte nananatili ang suporta sa kalihim. Arraignment ni Senator Laila De Lima kaugnay ng kasong disobedience to summons nakatakda ngayong araw. At PNP responders pipiliting maipwersa ang do-or-die third game kontra Malacanang Kamao sa Game 2 ng UNTV Cup Season 5 Finals. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Balik na sa normal ang operasyon ng Tagaytay Radar matapos ang halos isang linggong maintenance shutdown nito. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, pasado alas 10 ng gabi noong Sabado nang i-lift o alisin na ang Notice to Airmen o NOTAM kaugnay ng shutdown. Dahil dito, balik na rin sa normal ang mga flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Matatanda ang daang-daang biyahe ng mga eroplano sa paliparan ang naapektuhan ng maintenance na nagsimula noong March 6. Samantala, bumuo si Pangulong Rodrigo Duterte ng isang komite upang mas maayos na mapangasiwaan ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Ito ay sa bisa ng Executive Order No. 15 na nilagdaan ng Pangulo noong March 6. Tatawagin itong Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD at bubuuin ng 21 ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Mahahati ito sa 4 na clusters, ang environment, justice, advocacy, at rehabilitation and integration. Ang mga ito ang responsable sa pagsasagawa ng anti-drug operations, pagsusulong ng drug cases, nationwide advocacy campaigns at drug rehabilitation programs. Inaalam pa ng Bureau of Internal Revenue ang kabuoang halaga ng tax liabilities ng Mighty Corporation. Ngunit ayon sa Department of Finance, posibleng umabot sa mahigit 5 bilyong piso ang buwis na maaaring makolekta ng pamahalaan sa kumpanya. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na handa itong kalimutan ang tax case ng may-ari ng Mighty Corporation na si Alex Wong Choo King kung magbabayad ito ng doble sa kaniyang atraso sa pamahalaan. Ngunit ayon sa Finance Department, wala pa silang natatanggap na direktiba mula sa Pangulo kaugnay nito. Naniniwala si Committee on Environment and Natural Resources Chairperson Senator Cynthia Villar na mas nararapat na i-regulate ang mga minahan sa bansa sa halip na ipasara. Ayon sa senadora, maraming mahihirap tayong mga kababayan ang umaasa sa mga minahan upang mabuhay, partikular na sa Mindanao. Inihalimbawa nito ang isang minahan sa Amerika na naging tourist destination pa. And I remember I went to Aspen, Colorado. Doon ko na-discover na Aspen, Colorado is a former mining town. Ngayon tourist destination. So it doesn't follow na pag mining town ka, papangit ka. Balita naman sa labas ng bansa. Isinara noong Sabado ng Germany Police ang isa sa pinakamalaking shopping mall sa bansa na nasa western city ng Essen dahil sa banta ng terorismo. Ayon sa mga otoridad, nakakita ng konkretong indikasyon ang mga pulis ng posibleng pag-atake sa lugar. Isinarado ang lahat ng entrance at exit ng mall at pinalibutan ito ng mga pulis at armed vehicles. Ngunit nanatili namang bukas sa trapiko ang mga pangunahing lansangan sa palibot nito. Nasa high alert ang Germany matapos ang terror attack sa night market sa Kapitolyo nito sa Berlin noong Disyembre ng nakaraang taon kung saan 12 ang nasawi.
Magbabalik na muli sa negotiating table ang pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines. Ito ang napagkasunduan sa informal talks na isinagawa ng magkabilang panig noong March 10 hanggang 11 sa Utrecht, the Netherlands kasama ang Royal Norwegian Government na tumatayong third-party facilitator. Sa inilabas na joint statement, pinagtibay ng dalawang panig ang lahat ng bilateral agreements at statements sa mga nakalipas na peace negotiations, kabilang na ang Hague Joint Declaration, the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG, at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Nagkasundo rin ng GPH at NDF na bumuo ng interim bilateral ceasefire agreement. Sa gagawing kasunduan, kaugnay sa tigil putukan, isa sa alang-alang ng magkabilang panig ang mga isyu na naungkat mula noong August 2016 hanggang February 2017. Kabilang na dito ang mga umano'y paglabag sa unilateral ceasefire na kapwa idineklara ng dalawa. Sa iba pang balita, plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na buksan sa publiko maging sa mga rebelde at protester ang government television upang magamit sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Narito ang hatol na balita ni Grace Doctolero. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na buksan sa publiko ang People's Television Network o PTV4 sa inaugurasyon ng Cordillera Hub ng istasyon sa Baguio City noong Sabado. Sinabi ng Pangulo na handa siyang bigyan ng airtime ang mga ordinaryong mamamayan upang maihayag ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan, kabilang narito ang rebelding New People's Army at ang mga grupong nagsasagawa ng mga kilos protesta. So I would urge all, kayong mga kababayan ko, there's no need for you to demonstrate and snarl traffic along the way, because I urge you to come here, explain to the management, and you have a valid grievance or reason. I would tell you, give them the time. Maging ang Moro rebels sa Mindanao ay bibigyan din ng Pangulo ng pagkakataon na maihayag ang kanilang saloobin sa publiko sa pamamagitan ng government station. Yung mainline, mainstream, am I, amen? And if you think that you have to communicate to the whole of the Philippines for what you are aspiring for, your nationalism, we understand that. That you have been deprived of your lands, we understand that. That there has been a historical injustice, we understand that. Binigyang diin din ng Pangulo na wala siyang intensyon na gamitin ang istasyon bilang personal niyang public relations agency. Ngunit maaari naman aniya itong magamit ng mga opisyal ng pamahalaan na nahaharap sa mga issue at pambabatikos upang maipagtanggol ang kanilang sarili at maipaliwanag ang kanilang panig. Maybe if you want to issue a statement in connection with what you do, especially if you're about to be criticized or being criticized or having been criticized, and you want to answer, I said, fair chance, the right to be heard. Remember that. Ayon sa punong ehekutibo, pera ng taong bayan ang ginagamit sa operasyon ng istasyon, kaya nararapat lamang na magamit ito para sa kapakanan ng mamamayan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Nakatakdang basahan ng sakdal sa Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 32 ngayong araw si Senator Laila De Lima. Kaugnay ito ng kasong disobedience to summons na isinampa laban sa senadora ng Department of Justice. Ito ay matapos na payuhan ni Senator De Lima ang dating driver at bodyguard nito na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara noong nakaraang taon sa umano'y drug trade sa New Bilibid Prisons o MBP. Matatanda ang una ng inamin ng senadora na nagbigay ito ng payo kay Dayan sa pamamagitan ng text message na huwag dumalo sa House probe. Si De Lima ay kasalukuyang nakadetain sa PNP Custodial Center dahil sa kaso sa umano'y pagkakasangkot nito sa Bilibid drug trade. Samantala, umabot na sa 14 ang nasawi at nasa 400 ang naarestong drug personality sa unang linggo ng implementasyon ng Oplan Double Barrel Reloaded ng Philippine National Police. Ang mga ito ay naitala noong March 6 hanggang March 12 sa mahigit 200 police operations na naisagawa ng PNP. Mahigit naman sa 5,000 na mga bahay ang nabisita
ng mga pulis at 19 naman na drug suspects ang sumuko. Matatanda ang pinahinto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-drug operations ng PNP matapos sa masangkot ang ilang tauhan ng pambansang pulisya sa pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik Ju. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veral. Monica, good morning. Hi Angel, good morning. Here are the news from different parts of the globe. In Spain, Spanish police had intercepted a refrigerated truck with 8 Iraqi Kurds inside on Friday afternoon in the eastern Spanish city of Teruel. The truck, owned by Transportes El Mosca, carried 2 refugee families, including 4 children. All of them were found healthy. According to police, the truck came from Murcia in southern Spain and was heading to Zaragoza, but the final destination was the United Kingdom. A local NGO, Sipaim Foundation, is currently taking care of the refugees, providing them with a shelter and a translator. The truck's 37-year-old Romanian driver has been arrested and will be charged with human trafficking. Residents in the Greater Toronto area are alarmed by increase in the housing costs. Bianca Quijano reports. Increased house prices in the GTA or Greater Toronto area are a growing cause of concern for residents. Housing prices this February, in comparison with last year, have increased by 27.7%. According to the latest data presented by the Toronto Real Estate Board, the average price of a home in the GTA is $875,983, which equals to just under 33 million pesos. Residents are also dismayed because of the continued rise of housing prices here in Toronto. Ang doble ang presyo ng bahay dito sa Toronto. Compared sa nabili namin sa London, Ontario, na mahigit times 2. Ang mahal dito sa Toronto, compared dun sa nakuhanan ko sa Oshawa, kahit medyo malayo, mas worth it naman kasi mas malaki yung makukuha mong bahay. It has also been reported that 5% of properties in Toronto are bought by foreign investors. This has been claimed as one of the factors that are driving up house prices. Nakakabahala po yung pagtaas ng presyo ng mga bahay, ng real estate property kasi yung pagtaas niya masyadong malayo sa pagtaas ng income ng mga tao. So baka po dumating yung panahon na mangyari po sa atin nangyari sa US na nagkaroon po ng bubble, hindi na kaya ng mga taong bayaran at mag-collapse po yung real estate industry. According to the Toronto Real Estate Board, one of the ways to decrease prices is by developing more housing projects in the area. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Meanwhile, the recent rise in cases of mumps in Toronto is projected to be the most prevalent outbreak of the virus in the city's history. So far this year, 31 people have contracted mumps in Toronto, almost as much as the largest outbreak in 2009, when 33 people had the infectious disease. Mumps outbreaks have also been reported in Manitoba, where 8 people contracted mumps in the span of just 10 days. In Alberta, there are already 30 reported cases. Public health officials advise residents, especially parents, to have their children take the necessary vaccine in order to protect them from contracting the virus. In other news, the Chilean Navy rescued on Friday a French tourist who had gone missing in Sarmiento Canal. French woman Leia Marine Paparone had been missing since Thursday after she disembarked from a yacht and lost contact with her companions. Paparone activated an emergency alarm signal she carried with her, and the Punta Arenas Maritime Search and Rescue Service launched a search by boat. According to Carlos Rodriguez, commander of the Punta Arenas Air Naval Group, Paparone was alone. Though she did not appear to suffer any major injuries, she was airlifted and transferred to a local hospital for exams. And that's our news at this hour. Back to Angel. Thank you, Monica. Ngayon, narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito.
Pagtatapos ng PMA sa Lacnib Class of 2017, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tapat na paglilingkod sa bayan at konstitusyon, payo ng Pangulo sa mga nagsipagtapos na kadete. Appointment ni DNR Secretary Gina Lopez tatalakayin sa executive session ng Commission on Appointments ngayong linggo. Pangulong Rodrigo Duterte nananatili ang suporta sa kalihim. Pagdaan ng maliliit na truck sa EDSA, lilimitahan ng MMDA simula sa Miyerkules. At panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo, inaasahan ngayong linggo. Sa detalye ng mga balita, pinayuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigit 100 kadete ng Philippine Military Academy sa Lacnib Class of 2017 na isabuhay ang pangalan ng kanilang grupo at ipagtanggol ang bansa sa abot ng kanilang makakaya. Paalala ng Commander-in-Chief sa mga nagsipagtapos na PMA cadets, maglingkod ng tapat sa bayan at sa konstitusyon at hindi sa tao. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. To the Lacnib Class of 2017, may you always stay true to your class name and defend the motherland with all your honor and might. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang commencement exercises ng Philippine Military Academy sa Lacnib Class of 2017 sa Baguio City kahapon. 167 kadete ang nagsipagtapos mula sa sanggalang ay lakas at buhay na alay para sa kalayaan ng inang bayan o sa Lacnib Class sa talumpati ng Pangulo sa pagtatapos ng mga kadete. Pinayuhan ng punong ehekutibo ang mga ito na manatiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa kabila ng mga pagsubok na posibleng harapin paglabas ng PMA. Of there is the challenge will not just require your intellectual or physical capabilities, but your sound moral judgment as well. Nakahanda naman ang Salaknib Class upang magsilbi sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Class Valedictorian Cadet First Class Ruby Mariel Martinez, nasubok ang kanilang katatagan physically, emotionally, mentally at spiritually sa loob ng 4 na taong pananatili sa PMA. Tama lang po yun para sa mga new graduates po na tulad namin na kailangan po namin talaga ihanda yung mga sarili namin bilang new officers of the armed forces po. Just be true to your oath of office. Do not pledge loyalty to a person, a human being. It's always to the flag and to the Constitution. Yan ang advice ko sir. Never propagate or nurture loyalty to a government worker also like you. We're on the same boat. We work for the Filipino. Karamihan sa mga nagsipagtapos na kadete ay piniling pumasok sa Philippine Army, habang ang iba naman ay sa Air Force at Philippine Navy. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Samantala, pinangunahan ni Vice President Leni Robredo ang inaugurasyon ng Istorya ng Pag-asa Project sa Baguio City na nagsilbing inspirasyon sa mga Pilipino. Samantala, dumalo rin ang Pangulong-Pangulo o Pangalawang Pangulo sa Graduation Rites and PMA sa Lacnib Class of 2017 kung saan nakasama niya si Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Bradley Robusa. Muling nagkasama sa isang pagtitipon si Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo matapos ang naging kontrobersyal na pagbibitiw ng Pangalawang Pangulo bilang miyembro ng gabinete noong Disyembre ng nakaraang taon. Kapwa dumalo ang dalawa sa graduation rites ng Philippine Military Academy sa Lacnib Class of 2017 sa Fort del Pilar. Naging kapansin-pansin ang pagbati ng Pangulo kay VP Robredo dahil ginawa ito sa kalagitnaan ng kanyang talumpati na inihingi naman ng paumanhin ng punong ehekutibo. I apologize, ma'am. It was not done. Commander, could you give the tikas pahinga? Pakibigay ng tikas pahinga.
ang nagsulat, ma'am, dito, hindi ka sinali. Bugbugin na lang natin. I'd like to apologize and acknowledge the presence of the beautiful lady, the Vice President of the Republic of the Philippines. Sorry, ma'am, ha? Nawala na ako tuloy, ma'am. Samantala, bago dumalo sa pagtatapos ng PMA sa Laknib Class of 2017, pinangunahan muna ni Vice President Robredo ang inaugurasyon ng Istorya ng Pag-asa sa University of the Cordilleras noong Sabado. Layo ng programa na maipakilala ang iba't ibang kwento ng pag-asa mula sa mga ordinaryong tao upang magsilbing inspirasyon sa iba. To bring extraordinary stories of ordinary people to every nook and cranny of our country, then it is up to us to fight the darkness by surrounding our society with our own light. Tayo na yung bahala maghanap ng ating liwanag. And light can come from ordinary people with extraordinary stories. Hindi kailangan na yung inspirasyon natin yung mga kilala lang. But I think we will be more inspired of stories, extraordinary stories of ordinary people. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Magsasagawa ng profiling ang National Housing Authority sa mga illegal occupants sa resettlement zone ng pamahalaan sa Pandi, Bulacan ngayong araw. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Nananatili pa rin sa resettlement zone ng National Housing Authority sa Pandi, Bulacan ang mahigit 3,000 miyembro ng grupong kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay. Miyerkules nang sapilitang iokupa ng grupo ang mga housing unit sa lugar. Ayon sa Urban Pool Group, ito ay bilang protesta sa kabiguan ng Duterte Administration at Housing and Urban Development Coordinating Council na mabigyan ng maayos at disenteng pabahay ang mga mahihirap. Ngayong araw naman nakatakdang magtungo dito ang mga opisyal ng NHA upang magsagawa ng profiling sa mga kasalukuyang umuokupa ng pabahay upang mabigyan ng notice of eviction kung kinakailangan. Profiling muna kami, pupunta kami sa site, titingnan namin kung sino-sino nag-okupa para kung sino yung nakaukupa, siya ang bibigyan ng notice. Within this week, gagawin namin yung profiling para malaman anong mga pangalan para ma-issue natin ng notice of eviction. Notice of eviction, ito ay isang patalasta sa kanila na sinasabi doon na lisanin nila yung lugar na yon dahil ito ay hindi naman pag-aari nila. Samantala, nanawagan naman si Kadamay National Chairperson Gloria Arellano na ipagkaloob na lamang sa kanilang mga miyembro na walang tahanan ang pabahay. Ang pinaglalaban talaga nila, di number one nga kaya nandito sila yung pabahay dahil ang number one na wala sa kanila na nagtulak para mag-occupy ng bahay ang kawalan ng trabaho at mababang sahod at walang disenteng tirahan. Dahil alam naman natin, mga nangungupahan, renter, sharer yan, na kailangan nila talagang magkaroon ng masisilungan. Kasi nga po napakatagal na ho namin nang walang sariling bahay. Talagang pinapangarap po magkabahay po kami. Kaya ito na po yung time namin na lumaban po kami para magkabahay po kami. Pamilya ko po, mga anak ko. Para naman sa mga miyembro ng grupo, bagamat hirap sa sitwasyon sa lugar, ay desidido pa rin sila na manatili dito hanggat hindi na ibibigay ng pamahalaan ang kanilang kahilingan. Sobrang hirap po talaga. Nag-uusap-usap po kami para, nag-aambagan lang po kami para makakain lang po kami. Tapos wala nga po kaming tubig tulad ngayon. Naghahanap po kami ng kuryente tsaka tubig po. Hindi po kami alis dito hanggat hindi po namin makamit ang aming kahilingan po na magkaroon ng bahay. Ayon naman sa NHA, may nakalaan ng programang pabahay para sa mga miyembro ng grupong Kadamay, ngunit hindi pa ito naisa sa pinal. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Lilimitahan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagdaan ng maliliit na truck sa kahabaan ng EDSA simula sa Miyerkules, March 15.
Inaasahang makatutulong ito upang maibsan ang problema sa trapiko. Batay sa resolusyong inilabas ng MMDA, ang mga truck na may gross capacity na 4,500 kilograms pababa ang sakop ng truck ban. Narito ang pahayag ni MMDA General Manager Tomas Orbos. Basically, ang mangyayari po dyan, the light trucks we have counted, they number more than 3,000 a day. EDSA pa lang yon. And ang gagawin lang naman po natin dyan is not a total ban, but ban them during peak. Other than that, pwede naman ho sila. Bukod sa EDSA, hindi rin papayagan ang mga light truck na dumaan sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong at Pasig City. Iiral ang truck ban simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at muling magre-resume ng alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Epektibo ito simula araw ng Lunes hanggang Sabado at suspended naman tuwing araw ng Linggo at kapag holiday. Inaasahang muling magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 50 hanggang 60 sentimos kada litro ang posibleng mabawas sa halaga ng gasolina, 30 hanggang 40 sentimos sa diesel at 60 hanggang 70 sentimos naman sa kerosene. Ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot ng paggalaw ng halaga nito sa pandaigdigang merkado. Magsasagawa ng picket rally ang grupong Piston sa harap ng Camp Aguinaldo ngayong araw. Ito ay upang tutulan ang gagawing pagbibigay parangal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga transport group na hindi nakiisa sa malawakang tigil pasada kontra jeepney phase-out noong Pebrero. Kabilang sa mga bibigyang parangal ng LTFRB ang Pasang Mazda, Fedjodap, Acto, Altodap, LTOP, Codex at One Utak. Matatanda ang nagdulot ng perwisyo sa riding public ang sinagawang transport strike ng grupo at nagdulot ng pagkansela ng klase sa mga paaralan at opisina sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Tatalakayin ng Commission on Appointments sa isang executive session ngayong linggo ang tungkol sa appointment ni DNR Secretary Gina Lopez. Ito ay upang malaman kung makukumpirma ba ito bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Samantala, nagpahayag naman si Pangulong Rodrigo Duterte ng patuloy na pagsuporta kay Lopez sa kabila ng maraming pagtutol sa appointment dito. Narito ang hatol na balita ni Bradley Robusa. Magsasagawa ng caucus o executive session ang mga miyembro ng Commission on Appointments bukas, araw ng Martes. Ito ay upang talakayin ng appointment ni Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Matatandaang noong nakaraang linggo ay ipinagpaliban ng CA ang paglalabas ng desisyon sa pagtatalaga sa kalihim kahit na natapos na ng komite ang pagdinig sa panig ng mga opositor ni Secretary Lopez. Naging mainit ang usapin sa kumpirmasyon ng pagtatalaga sa kalihim dahil sa pagtutol dito ng iba't ibang pro-mining groups matapos nitong ipag-utos ang pagpapasara at pagsuspinde sa mahigit 20 mining operations sa bansa noong Pebrero dahil sa umano'y paglabag ng mga ito sa environmental laws. Ngunit ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, nananatili ang kanyang suporta kay Secretary Lopez. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa inaugurasyon ng Government Television Station Cordillera Hub sa Baguio City noong Sabado. The problem is, nakita ko yung kalbo and until now, malayo na yung binutas ninyo dyan because it's an open pit. At saka, pagka ganon, I have to support Lopez and I cannot help you. Dagdag pa ng punong ehekutibo, mas nanaisin na niyang mawala ang nasa 70 bilyong kinikita ng pamahalaan sa pagmimina kaysa masira ng tuluyan ang kalikasan. Let me just add that all you contribute to the country is about 70 billion in taxes. We can live without it. I would rather follow Gina na wag mo na lang minus the 70, maghanap buhay na lang tayo ng iba, get the 70 billion somewhere else, and preserve our environment.
Bradley Rubuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Dumipensa ang kampo ni self-confessed drug lord Franz Abalones sa ulat na nagpapatuloy umano ito sa illegal drug operation. Samantala, nilinaw ng kapatid ni Sabalones na ngayon ay Vice Mayor ng San Fernando, Cebu, na wala siyang kinalaman sa anumang illegal na aktibidad nito mula noong tumakbo sa eleksyon hanggang sa mahalal sa pwesto. Narito ang hataw na balita ni Gladys May Tawabi. Tuluyan ng tumigil at hindi na nagpatuloy sa illegal drug operation ang sinasabing Central Visayas drug lord na si Franz Sabalones. Ito ang depensa ng kampo ng self-confessed drug lord kasunod ng napaulat na pagpapatuloy umano nito sa illegal na aktibidad. Ayon sa legal counsel nito na si Attorney Louie Arma, hindi na bumalik sa drug trade ang kanyang kliyente matapos itong sumuko kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa noong Agosto. Regular din itong nagre-report sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG National Headquarters sa Camp Crame. Karon ang iyang status totally 100%. How can he operate asa man siya supply? Ang iyang nakabasa mo sa affidavit without me divulging it kay public knowledge man wala na siya connection ng mga tawhana sa sud sa NBP para makakuha og supply. Anya, all the more, hindi siya maka-operate because he's being monitored. Dagdag pa ni Attorney Arma, imposibleng makapag-operate muli ang kanyang kliyente dahil bukod sa wala ng supply at minomonitor ng mga otoridad ang kilos ni Sabalones, ay nahuli na rin ang mga tauhan nito. Nakahanda namang harapin ng kampo ni Sabalones ang inisyu ng Court of Appeals na freeze orders sa mga bank account at assets nito. We have no worries about it. We have to face first the DOJ case, and after that, if we are able to dismiss it, then we will do something to convince the CA para i-lift ang freeze order. Samantala, nilinaw naman ni San Fernando, Cebu Vice Mayor Franz Sabalones na wala siyang kinalaman sa anumang illegal na aktibidad ng kanyang kapatid. Pagtitiyak nito, wala siyang tinanggap na tulong pinansyal sa self-confessed drug lord mula nang tumakbo siya sa halalan hanggang sa maupo sa pwesto. Si Franz ug ako lahi gid nga na personahe, no? Og bisan pa man sa ningon ni ana no na ay mga sitwasyon nga ni hinana nga kahimtang napadayon nga punta o nakit-an sa mga tao nga lahi ta kay bisag subayon pa nga ko ang kaning tawagan ni history, no, wala tay kalbigitan o bahig mga inana. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Pinagtataga ng hindi pa nakikilalang suspect ang isang lalaki sa Maynila kanina. Alamin natin na detalye sa report ni Asher Kadapan live. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Police clashed with rioters in Naples on Saturday during a protest against the visit of Northern League leader Matteo Salvini, whose party has been known for its anti-Southern rhetoric. Police used water cannon and tear gas to disperse an estimated 200 to 300 people who started throwing rocks and petrol bombs. People in black hoods and helmets uprooted street signs and set fire to knock down garbage bins in the western part of the city, near the football stadium. Naples Mayor Luigi De Magistris this week backed protesters who had tried to stop Salvini from speaking in Naples, but Italy's Interior Minister Marco Minniti stepped in asking local police to ensure that the visit would take place. And for the latest news in North America, here's James Bantuyan from Maryland, USA. Yes, good morning to you, Rina. U.S. President Donald Trump applauds Secret Service for their efforts to capture White House intruder he calls a troubled person. Nomer Peñaranda reports. The U.S. Secret Service reported on Saturday that an intruder carrying a backpack was arrested after scaling a fence around the White House and entering the grounds in the latest breach of security at the president's official residence. President Donald Trump was inside the White House. Uniformed officers arrested him, the Secret Service said in a statement. The intruder, who authorities did not immediately identify,
was quoted as telling the agents that he was a friend of the president and had an appointment with him. Trump thanked the Secret Service on Saturday afternoon and commended the agents for apprehending the intruder. Secret Service did a fantastic job. It was a troubled person. The backpack carried by the intruder was screened and searched as a precaution, and no hazardous materials was found, according to the statement. The Secret Service searched the north and south ground, but nothing of concern turned up. The suspect had no arrest records or history, with the agency charged with protecting the president, his family, and other elected officials, the service said in a statement. Neither the Secret Service nor the White House responded immediately to a request for further details. Nomer Peñaranda, UNTV News and Rescue, Virginia, USA. Meanwhile, in Kentucky, protesters lined up as U.S. Vice President Mike Pence visited Kentucky on Saturday to sell the Republican health care bill with a vow to repeal and replace Obamacare once and for all. Supporters and detractors of President Donald Trump were on hand, with one person holding a sign saying, "Hate does not make America great." Pence visited an energy services company in Louisville to tout the Republican plan backed by Trump to gut the Affordable Care Act, calling the Obama-era law a nightmare. In the face of opposition, two House of Representative committees approved the legislation that would undo much of the 2010 Affordable Care Act, popularly known as Obamacare, moving it closer to a vote before the full House. And those are the news here in North America. Back to you, Rina. Thank you, James Buntuyan from Maryland, USA. Meanwhile, in China, one homeowner couldn't anticipate a car crashing through his roof on a calm Friday morning in China. In Taizhou City of East China's Jiangsu province, an SUV lost control, skidding off the road only to have the top of a house get on his way. The vehicle was embedded into the roof and had to be extricated using a crane, while police had to help the driver out with a ladder. According to the driver, a tricycle appeared all of a sudden, so he decided to turn north only to find that a car was coming on his direction. Both visitor and host seemed to be uninjured. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. 2017 na po, 7:46 in the morning. Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. At maaari nyo din kami mapanood sa ating Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming, maging sa ating UNTV mobile application na libreng maida-download sa iOS at Android. Sa mga ngayon pa lamang ho nagbukas ng kanilang radyo at ng kanilang mga telebisyon, narito na po ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines nagkasundong bumalik sa negotiating table para sa usapang pangkapayapaan. Mga unang napagkasunduan ipagpapatuloy. Interim bilateral ceasefire agreement bubuuin ng GPH at NDF. Unilateral ceasefire inaasahang idedeklara bagong fourth round ng peace talks sa Abril. Pangulong Rodrigo Duterte inaming matagal nang kakilala ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King. PNP responders pipiliting maipuwersa ang Game 3 kontra Malacanang Kamao sa UNTV Cup Season 5 Finals. At munting pangarap na dagdag puhunan ng isang mahirap na pamilya sa Romblon, pinagkaloob ng UNTV katuwang ang Members Church of God International. Sa detalye ng mga balita, ipagpapatuloy na ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines sa usapang pangkapayapaan matapos itong ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero. Kasunod nito ay inaasahang magdedeklara na ng unilateral ceasefire ang magkabilang panig bago ang nakatakdang fourth round ng peace talks sa unang linggo ng Abril. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. The parties have agreed to resume the formal peace talks, reaffirming all previously signed agreements and statements between the parties.
Magbabalik na muli sa negotiating table ang pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines. Ito ang napagkasunduan sa informal talks na isinagawa ng magkabilang panig noong March 10 hanggang 11 sa Utrecht, the Netherlands, kasama ang Royal Norwegian Government na tumatayong third-party facilitator. Sa inilabas na joint statement, pinagtibay ng dalawang panig ang lahat ng bilateral agreements at statements sa mga nakalipas na peace negotiations, kabilang na ang Hague Joint Declaration, the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG, at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Kaugnay nito, ibabalik ang pansamantalang kalayaan ng lahat ng mga peace consultants ng NDF at iba pang kasama sa peace talks dahil protektado ang mga ito ng JASIG. Ibig sabihin, palalayain na rin si Ariel Arbitrario na inaresto sa Davao City noong Pebrero. Pakakawalan din ng Communist Party of the Philippines Armed Wing na New People's Army ang mga political prisoner na hawak nito. Bukod dito, nagkasundo rin ang GPH at NDF na bumuo ng Interim Bilateral Ceasefire Agreement. Sa gagawing kasunduan kaugnay sa tigil putukan, isa sa alang-alang na magkabilang panig ang mga issue na naungkat mula noong August 2016 hanggang February 2017. Kabilang na dito ang mga umano'y paglabag sa unilateral ceasefire na kapwa idineklara ng dalawang panig. Kaugnay nito, inaasahang magdedeklara muli ng tigil putukan ang pamahalaan at CPP bago muling ipagpatuloy ang fourth round ng peace talks. Nakatakda ang ika-4 na round ng usapang pangkapayapaan sa April 2 hanggang 6, ngunit wala pang napipiling lugar kung saan ito gagawin. Samantala ang 5th round naman ng peace talks ay isasagawa sa June 2017. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na matagal na niyang kakilala ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King. Magugunitang pinaa-aresto noon ng Pangulo ang nasabing negosyante dahil sa umano'y economic sabotage. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Ipinagdiwang kagabi ng ruling political party na Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang ika-35 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Isinagawa ito sa Philippine International Convention Center o PICC. Dumalo sa pagtitipon ng mga opisyal at miyembro ng partido sa pangunguna ni Senate President Aquilino Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez. Sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte na chairman ng partido, inihayag nito na matagal na niyang kakilala ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King. Ito sabihin ko na sa iyo, parang mistak ko yan. Class 1967 sa PMA, adopted kami dalawa. Kilala ko yan. Talagang kilala ko. Kaya mag-hashtag para NBI. Kasi po, may mga ganon. Yung mga mayaman dito. Matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Duterte noong nakaraang linggo ang pag-aresto kay Wong Choo King dahil sa umano'y economic sabotage. Ito ay ilang araw matapos na makumpiska ng Bureau of Customs sa San Simon, Pampanga ang nasa 2 bilyong halaga ng Mighty cigarettes na umano'y may peking tax stamps. Ngunit matapos ang pag-uutos na arestuhin ng businessman, sinabi ni Pangulong Duterte na handa itong kalimutan ng tax case ni Wong Choo King kung magbabayad ito ng doble sa kanyang tax liability. Samantala kagabi, tiniyak naman ng punong ehekutibo na nasa ilalim ng batas na maaaring isettle ang tax evasion case. Yung mga tax cases or evasion of tax whatever can really be compromised na sa batas na pwede mo pag-usapan para areglo. Sabi ko, bigyan mo ako ng 3 billion kasi 1.5 yung mga fake stamps. Bigyan mo akong 3 billion, gawa mo ako ng ospital sa Ulo, ospital sa Basilan, at yung ospital si Mary Johnson dyan sa Tondo. Okay na ako, sabi ko. Tumawag si Dominguez, sabi na, maliit yan. Sabi kasi ng batas, 10 times over. What? Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day.
Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Victor Cosare. Mayong buntag, Victor. Mayong buntag, Kuya Daniel, aniya ang unang bahin sa atong mga balitang PROMD gikan sa Mindanao Region. Gipasidanaan sa Zamboanga City Electric Cooperative ang mga adunay illegal nga koneksyon sa kuryente sa Dakbayan. Subay kini sa nadeskubrehan nga mga naga-jumper diha sa mga transitory sites o mga dapit nga gibalhinan sa mga biktima sa Zamboanga Siege. Sumala pa sa Zamselco, dako og epekto sa supply sa kuryente ang mga illegal nga koneksyon. Usa-usab kini sa hinungdan kung nganong dili igo ang kita sa maong kooperatiba. Panawagan sa Zamselco sa katawhan, isumbong sa ilang buhatan ang adunay illegal power supply connection tungod kay makaapekto kini sa mga lehitimo nga kliyente. Pagapasakaan og reklamo ang mga mahibaluan nga nagabuhat niini. Sa Davao City, nagpahinumdom ang Quick Response Team for Children's Concern o QRTCC nga dili magkinumedya sa pagtawag sa Kian Gabriel Hotline kay kinabuhi sa mga bata ang ginasagop pinaagi niini. Si Jenice Inhente sa balita. Nabalaka ang Quick Response Team for Children Concern o QRTCC tungod sa nagadaghang prank calls na ilang madawat kada adlaw sa Kian Gabriel Hotline. Moabot sa 3 hangtod 5 ka prank calls kada adlaw ang ilang madawat ug kapin 15 ka prank calls kada hinapos sa semana. Wala mi ana mag-block kay what if what if sa sunod di mo tawag or text tinuod na siya niya di na mi matuo good. So wala mi nag-block, wala pud mi nagkuan og maulang nga number. Pasagdan lang pero naapoy sa undang lang pud sila labi na kanang seryoso na nga dili ni siya pangatik-atik na. Ang Kian Gabriel Hotline aktibo 24 oras kada adlaw para sa mga musumbong ug adunay reklamo mahitungod sa pang-abuso sa bata. Busa nagpahinumdom si Jonalyn Pablo, head sa QRTCC, na dili binuangan ng emergency hotline tungod kay kinabuhi sa mga bata ang nakasalalay niini ug tungod sa prank callers dili dayon makasulod ang linya sa mga lehitimo nga tawag. Tamtang moabot na sa 137 ang ilang nalista nga kaso sa child abuse gikan Oktubre hangtod Enero. Sugod sab Enero tuig 2017, dunay nalista nga 34 nga kaso, 41% niini physical abuse, mas taas kumpara sa 17% nga sexual abuse ug child custody case nga dunay 10%. Padayon sab ang QRTCC sa pagresponde sa mga bata nga gipang-abuso. Dili na to dagmala ng atong mga kabataan o kita pod kung naatay makita mapansin, ma-observe nga naay mga abuso na hitabuan nga particular nga panimalay, dili magduha-duha og report sa Kian Gabriel Hotline o muduol ba sa pinakadol nato nga mga police station or pinakadali is tawag jud diri sa among Kian Hotline. Kay dili nato hulaton na magmahay. Ang Kian Gabriel Hotline nabuo kaniadtong Oktubre tuig 2016 o gipanganlan kay Kian Gabriel Agustin, usa ka 3 anyos nga bata nga namatay tungod sa pang-abuso sa amaay niini. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang mga balita gikan sa habagatang bahin sa Pilipinas. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat, Victor Cosare, live mula sa Davao City. At para naman sa mga balita sa Visayas, sa Cebu City, si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Gitakda na nga sugdan karong tuiga ang pagpatukod sa target nga 1 ka milyon nga socialized housing units sa Visayas sa tabang sa kagamhanan sa China. Ani ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. 1 ka milyon nga socialized housing units ang giplanuhang itukod sa gobyerno kauban ng Chinese government. Socialized housing is very important and I feel is being neglected. As long as you have if you have a shelter ba, as compared to nagpuyo lang ka sa kanibitang sa mga creeks, sa mga etc., that your life is in danger every day. You'll never know what's going to happen to you. Gigatak
Gitakda nga sugdan sa 20,000 ka units ang itukod sa mga piniling lungsod sa probinsya sa Cebu sa third quarter karong tuig 2017. Ang gobyerno ang maghatag sa yuta samtang ang kunon sab sa Chinese government ang mga konstruksyon sa mga giingong unit. Dinhi sa Cebu ang mga yuta nga gamiton gipanag-iya sa probinsya. With the LGU. And kani siya magpautang ani long term. So para kaya jud sa LGU mo repay, mo bayad, di ba? Tapos if ever na interest very soft, may ubos kaya ang interest rate. Ang lokal nga kagamhanan ang mupili sa mamahimong benepisyaryo sa pabahay. Sa kasamtangan giandam na sa China ang mga dokumentong gikinahanglan para sa partnership. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ipatuman na ang no helmet policy sa dakbayan sa Bacolod sugod karong petsa 27 sa Marso. Kinitungod sa nagkataas nga kaso sa traffic accident sa dakbayan. Ani ang hato na balita ni Lalaine Moreno. Nakarecord na sang halos 400 ka traffic accident ng Bacolod Traffic Authority Office o BITAW sang nagligad nga Enero hasta Pebrero. Isa na diri ang patay samtang pinakadamo nga kaso naman ang nakaangkon sang head injury tungod sa hindi pagsuksok sang helmet. Pag nagkaroon ng traffic accident, kadalasan puro may homicide tayo, puro head injury ang cause ng death nila. Nasa March 27, ma-implement kita ng no helmet policy. Madakop kita. Gani sugod Marso 27 hugot nga ipatuman sa BITAW kag Philippine National Police ang no helmet policy sa mga motorcycle riders sa Bacolod City. Sa nasamgit nga polisiya magabayad sang 300 pesos kag tagaan sang citation ticket ang mga madakpan nga wala suksok nga helmet. Mahimo man nga i-impound ang ilang nga motorsiklo kung wala sila maipakita nga official receipt kag certificate of registration. Ginadilian naman ang pag-angkas sa mga bata nga nagaedad 9 ka tuig paubos. Apang antis ipatuma ng no helmet policy, nagapanumdum na ang BITAW sa mga motorcycle rider nga sa palaabuton nga Marso 21 hasta Marso 23 kinahanglan ubahon ang suksok nga helmet sa Lacson Street kag Araneta Street o sa mga lugar malapit sa Bacolod SMX kung sa diin igalunsar ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meeting. Ini agud masiguro ang seguridad sa mga delegado kag iban pa nga mga matambong sa pagtilipon. Pagpasok sa area ng venue, lapit sa venue, wala gid helmet para ma-identify lahat ng mga papasok. 21 to ano? For security reason, Para makita kung sino lahat ng mga masunod. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat, Deb Riveral. Mula naman sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon Region. Ay pagkabigat, Bradley. When agyaman na Kuya Daniel na imbag na bigat kanyam. Dagitoy ti damdamag ditoy Luzon Region. Impanaknak ti lokal nga gobyerno ti Benguet nga nakasagana da panggap iti posible nga epekto kadagiti minero sadyay posible nga panakasira iti manang operasyon iti panagmina sadyay paset. Patapatapanda nga dumaron iti nasurok at 3,000 nga minero ti maapektaran barbara nga maaprubahan wenno masuspindi dagiti operasyon iti mano nga minaan ditoy Benguet. Base sa listaan ti Department of Environment and Natural Resources, kadwa ditoy ti Benguet Mining Corporation ken Lipanto Consolidated Mining Corporation. Barang nga matultuloy daytoy, nakasaganan ti lokal nga gobyerno ti Benguet nga mangita ti relief goods ken livelihood program para kadagiti maapektaran nga minero. Ti may kadwa nga gasat, naaramid manan iti panagsapol ti kabaylan sadyay pagadalan iti Sorsogon iti Bakon Sandataan Association Incorporated. Naaramid daytoy tapno matulungan dagiti ubing nga mapalaing pay dagiti talentuda ti maaramid nga panaglaok iti kompetisyon. Daytoy ti hataw nga balita ni Alan Manansala. Handog ng sandataan sa kabataan ng Bakon. Ini ang naging tema sa ginibong talent search
kan Bacon Sandataan Association Incorporated na naglalaom na madiskubre ang manlain-laing talento kan mga hubines sa Sorsogon, siring kan pagkanta, pagbaile asin pagdrawing. Sa laog nin 81 taon, kan maimok na ang BSAI, padago sa nagbukos siya kaini na makatabang sa mga kasaraditan na may naitatagong talento. We would like to see kung merong mga talents dito sa Bicol kasi marami ng like Nora Honor, di ba? Sa irigasya. Now baka meron tayong ma-develop dito sa Bacon. 15 eskwelahan, hali sa elementarya Sundo High School sa Bacon, Sorsogon ang nagbali sa kompetisyon. Ininaan ikaduhang pagkakataon na nagsagibo ang grupo ng talent search activity. At nai-inspire ko rin ang ibang tao na gayahin ang isang tulad ko at patuloy silang mangarap sa kanilang mga pangarap. Sa susunod na taon, plano kan Bacon Sandataan na mas lalo pang padakulaon asin palawakon ang talent search competition na sa indang pinunan kang nakaaging taon. Mientras tanto, apwera sa talent search, Iguaman Outreach Program ang grupo. And on August, we will be having our medical mission in Barangay Salvacion. Siniguro man kan BSAI na lalo panindang palalawakon ang pag-ibonin mga serbisyo publiko para mas dakulpang kababayan niyatong pobre ang matabangan. Alan Manansala, Barreta Asin Pagsalbar, Sorsogon. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Manipod ditoy Baguio City. Agsubliken niyam, Kuya Daniel. Bigyan ng Bradley Robusa live mula sa Baguio City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Angela Lagunsan. Rina Villamor. Go ahead, Rina. Thank you, Kuya, and for news abroad. In the United States, U.S. Attorney Preet Bharara said on Twitter on Saturday that he has been fired. Earlier in the day, Bharara said he would not resign his post as the Chief Federal Law Enforcement Officer for the Southern District of New York. On Friday, U.S. Attorney General Jeff Sessions abruptly asked the remaining 46 chief federal prosecutors left over from the Obama administration to simply resign. Although U.S. attorneys are political appointees and the request from Trump's Justice Department is a part of a routine process, the move came as a surprise as not every new administration replaces all U.S. attorneys at once. Bharara met with Trump in Trump Tower on November 30, and according to him, the meeting was a good one and he had agreed to stay on. And for the latest news in Asia, here's Amiel Pascual from Taipei, Taiwan. Yes, Amiel? Thank you, Rina. Here in Taiwan, protesters held banners and shouted slogans in front of Taiwan's presidential office on Saturday before marching through the streets of Taipei to speed up the abolishment of nuclear energy. Protesters expressed worries about the effects of nuclear fallout could have on Taiwan. Due to Taiwan's geographical proximity to Japan, the island has seen a heated debate regarding nuclear power production in the aftermath of the Fukushima Daiichi nuclear disaster. Similar to Japan, Taiwan is prone to earthquakes and other forces of nature such as typhoons, raising concerns about the safety of its nuclear plants among its population. Meanwhile, in Japan, bells rang out in downtown Tokyo and people around the nation bowed their heads in the moment of silence at 2:46 in the afternoon on Saturday, the moment the quake hit, in commemoration of the disaster in March 11, 2011. Ruji Sasaki has the news. 日本の国民はこの前の土曜日、2011年3月11日の地震、津波、そして原発危機の発生から6周年を東京の国立の記念館において追悼式が開かれました。東京の国立劇場において生存者を含めおよそ200人の参加者が出席した追悼式では、安倍晋三総理大臣や秋篠宮ご夫妻が白い花や黄色い花でたくさん飾られたステージの前でお辞儀をしていました。この6年間、被災地においては人々が互いに助け合いながら数多くの困難を乗り越え、復旧と復興に向けた努力を続けてきました。
秋篠宮さまは2011年から開かれた5つの記念行事を出席してきた父の天皇陛下に代わり出席しました。日本の天皇陛下秋仁さまは83歳、昨年の4月に退位されたいと暗示し、自分の年の理由で義務を完全に背負うには難しくなると悩んでおりました。記念行事において安倍晋三総理大臣は犠牲者のために積極的な言葉を祭壇にて式辞を述べました。震災による大きな犠牲のもとに得られた貴重な教訓を常に顧みながら英知を結集して防災対策を不断に見直してまいります。政府一丸となって災害に強い強靭な国づくりを進めていくことを改めてここに固くお誓いいたします。安倍首相に次ぎ、犠牲者の家族の代表者が祭壇にお花を捧げていました。リュウジ・ササキ、UNTV ニュース&レスキュー、日本。Is South Korea. Disgraced South Korean leader Park Geun-hye left the presidential Blue House on Sunday, 2 days after the court dismissed her over a corruption scandal. Bound for her private home and facing the possibility of prosecution and jail, she headed for her home in Gangnam district of the capital Seoul, where hundreds of flag-waving supporters waited. The Constitutional Court ruled on Friday to uphold the parliamentary vote to impeach Park, dismissing her from office over influence of peddling scandal that has shaken the country's political and business elite. A snap presidential election will be held by May 9. And those are the latest news in Asia. I'm Emiel Pascual. Back to you, Rina. Thank you, Amiel Pascual from Taipei. And finally, in Russia, it must be heaven for cat lovers at the International Cat Exhibition held in St. Petersburg, Russia on Saturday. A variety of precious breeds, including Russian Blue, Scottish Fold, British Shorthair, and Cornish Rex, were on display at the exhibition venue. Among the cats, the most expensive one was priced at 1.4 million rubles, or about $23,700. Russia is among countries with the highest proportion of raising cats, with more than 1/3 of Russian households owning at least one kitty. In Russia, people need to register for buying a cat, as cats have their own passports and medical records. Lucky cats, which hold passports and have vaccinations on time, are permitted to take public transportation with their masters. And that's our World Watch for this morning. Later on, I'll be bringing you the latest in sports. Meanwhile, back to you, Kuya. Thank you so much, Rina Villamor Camara. Natupad ang munting pangarap na dagdag puhunan ng isang mahirap na pamilya sa Romblon sa tulong ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Magkatulong ang mag-asawang Norbing at Nida Romero sa pagtataguyod sa kanilang pamilya na naninirahan sa Calatrava, Romblon. Dahil malapit sa dagat, pangingisda ang hanap buhay ni Mang Norbing. Si Aling Nida naman ay mayroong maliit na tindahan na nakatutulong upang masuportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ngunit nang magkasakit si Mang Norbing noong taong 2013, napilitan silang ibenta ang kanilang bangka at lambat upang maipantustos sa kanyang pagpapagamot. Yung asawa ko po kasi nagkasakit po siya sa baga. Ngayon po hindi po siya nakatrabaho sa loob po ng 1 taon. Ako po ang nagbalikat na sa aming pamumuhay. Ako po ang nagtayong bilang isang tatay sa aming pamilya dahil po hindi po makapagtrabaho ang asawa ko. Habang nagpapagaling ay tumira muna si Mang Norbing sa bahay ng kanilang pamangkin sa Odyongan. Dito ay nag-alaga siya ng mga manok at kambing at nagtrabaho rin sa isang car repair shop. Nagpatuloy naman sa pagtitinda si Aling Nida, ngunit kahit pagsamahin ng kanilang kita ay kinakapos pa rin sila sa panustos sa pang-araw-araw na gastusin. Ngunit dumating ang panahon na naratay din siya sa sakit. Hindi po ako nakapagtinda 1 taon kasi po ako nagkasakit. Nung lumipat kami sa Odyongan, 1 taon po ako nahiga, naratay po ako sa banig. Tinubuan po ako ng bukol sa liig. Nung ngayong June 2016, naoperahan po ako sa Odyongan. Nang gumaling ay muling nagbukas ng tindahan si Nanay Nida. Dito niya naisip na sumulat sa programa ni Kuya Daniel Razon
upang humiling ng munting pangarap na dagdag puhunan. Hindi naman siya binigo ng programa at binigyan siya ng puhunang makatutulong sa kanyang pamilya, bukod pa ang kaloob na cash assistance ni Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. At sa araw na ito po, sa pamamagitan po ni Kuya Daniel Razon ng Munting Pangarap, ipinagkakaloob na po sa inyong itong mga konting puhunang ito at pag-uumpisahan ninyo sa inyong pagtitinda-tinda, no? At nang sa ganon, sana po ay makatulong sa inyong pamilya. Ako po ay nagpapasalamat unang-una po sa Diyos. Pangalawa po kay Kuya Daniel na siya po nagbigay sa amin ng aming kahilingan sa amin, may idagdag sa aming puhunan na mapapagkikitaan po namin sa araw-araw at matulungan po namin ang aming mga anak na sila po ay pagsipag-aral muli. Kasi po may dalawa pa po akong anak na hindi po nag-aaral. Gusto ko pong makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. Ipapasalamat po ako sa Diyos. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Balikan naman natin si Rina Villamor Camara para sa Balitang Sports. Rina. Yes, Kuya, desidido ang PNP responders na maipanalo bukas ang Game 2 ng UNTV Cup Season 5 Finals kontra Malacanang Kamao upang magkaroon ng pagkakataong makuha ang pinakaasam na kampyonato. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Pipilitin ng 3-time runner-up PNP responders na may pwersa pa sa do-or-die game ang Best of 3 series ng UNTV Cup Season 5 Finals sa kanilang sagupaan ng Malacanang Kamao sa Game 2 bukas, alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Bro, expected this 101% lalaban kami, na 101% na we give all the best para makabawi kami sa Game 2. Aminado ang PNP na kinapo sila sa mga huling segundo ng laban noong Game 1. I don't want to blame them eh. So ang sabi ko lang sa team namin hanggang ngayon guys, na mag-prepare kami. Kung ano yung pinaka-the best na adjustment pwede namin gawin sa Game 2, gagawin namin. Tinalo na Malacanang ang PNP sa pamamagitan ng 1 puntos lamang, 82-81 mula sa back-to-back ni Eric De La Cuesta sa last 37.4 seconds ng ball game. Sumablay ang inihandang play ng PNP at ang pagkakataon sana na makabawi, ngunit hindi naman pumasok ang tig-dalawang free throw ni Harold Santa Cruz at Jayman Misola. Sa Game 1, ang Malacanang ang naghari pagdating sa rebound, ngunit dinumina naman ng PNP ang assist, steals at blocks. Ito na ang ika-4 na beses na tatangkain ng pambansang pulisya na makuha ang kampyonato ng natatanging liga ng mga public servant. Makakakuha ng 4 million pesos na cash prize ang season's champion, samantalang 2 milyong piso naman para sa runner-up. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Kuya, kakailanganin talaga ng PNP responders na mapagana yung kanilang mga point guards, sila Julius Criste at Anton Tolentino, para sila ay makakuha ng panalo bukas at hindi lamang nakadepende dito sa kanilang MVP dati na si Olan Omiping. At para naman sa Malacanang Kamao, kailangan din gumana dito nila Christian Luanson at si Eric De La Cuesta. At yan muna ang ating sports update, kaya bukas magkita-kita tayo sa Smart Araneta Coliseum. Kuya? Ano oras nga bukas? 7 o'clock, Kuya. Hati yung color natin na may magsusuot ng asul, may magsusuot naman ng pula din. So asul at pula. Yes, Kuya. Asul at pula. Yung asul sa PNP. yung pula ang sa Malacanang. Malacanang, yes, Kuya. At may sorpresa daw yung 2 kuponan na yan bukas. Abangan po natin yan. Hindi law. Tayo ata yun, Kuya. Liberal po. Si Hong Erin yata. Liberal yung dilaw. Dilaw. Siya, sige. Nakita ko yun yung suot natin bukas, Kuya. Dilaw. Dilaw. Dilawan. Dilaw. Dilawan. Sige. Kita-kita po tayo doon bukas, God willing, sa Game 2. Pagka nanalo ang Malacanang, that's it.
That's it, kampiyon na sila, kuya. Pagka hindi pa nanalo, meron pang isang game, Yes, God willing, sa March 21 naman, kuya, yan. which Yung ating is game 3. Tuesday din yon. Tuesday din po yun. Game starts at 7 o'clock p.m. sa Smart Araneta Coliseum pa rin po, kuya. Yun na yung yun na yung last na. Do or die na. Pero Yun na yun. kung papayag pa Malacanang. Oo nga eh. Kasi nandito na sa kanila yung advantage, mukhang hindi na bibitawan. Kaya wag mo na daw munang tawagin silang bridesmaid. Ha? Ayaw na nila yun, kuya. Sinabi na sa akin ni Julius Christie. Sabi niya, Rina, wag mo na akong tatawagin bridesmaid, ah. Sabi niya. Yan. Malaman natin kung ano ang magiging resulta ng laro bukas between Malacanang Pupunta ba and... si Bato? Malay ko. Yes daw. Di ko alam. Di ko alam. Surprise, abangan nila yun. Di ko nga alam. Ako alam ko, pero ayoko magsalita. Basta ako wala akong alam. Basta ako